Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Yan o, challenge natin sa mga to. Sige nga, i-denounce nyo nga ang NPA. Tingnan ko nga ho, kung kaya ninyo. Kasi kung hindi nyo kaya, ibig sabihin, pareho kayo. Kaya nga ako sinasabi nyo, pag bibintangan nyo ako red tag, o sige, wala akong pakialam, red tag ko kayo. Kayo ay may kinaugnayan sa mga NPA. O sa akin, sa bibig ko nang galing ha. Dikit kayo dyan, dikit. Alam nyo, dinadaan ko na lang usang ngiti ito ha, pero sa totoo lang nabibuwisito talaga ako. Ay naku, balik na nga tayo dito. Nabibuwisito talaga ako sa mga yan. Wala akong pakialam ha, kayong mga terorista kayo. Ha, kung tawagin ko kayo, sabihin nyo red tag, wala akong pakialam sa inyo. Chad Arcete, bay, dapat na talagang gumawa ng advertisement para sa CPP at mga tunay na karasan na magulang sa kamay ng NPA. Mukha nang na-brainwash rin ng FB. Oh, wala akong pakialam ha. Kayo, ikaw Carlos Burate, Sara Ilagot, at saka ikaw pa Franz Castro. Sige nga ho, i-deny nyo nga. Sabihin nyo nga, karumal-dumal ang NPA. Kung hindi nyo kaya, ibig sabihin lamang po niyan, sinusuportahan nyo sila. Oh, ako na nagre-red tag sa inyo. Ha? Harapin nyo ako dito. Wala kayong mga yagballs. Kaya tandaan nyo mga kabanateros, pag may nangyari sa akin, may dumukot at nawala na ako sa live, alam nyo na kung sino yung mga yan. I declare my enemy. Isama mo na rin dyan si Teddy Casino. Sige nga ho. Subukan nyo lang. Ikondena nyo yung mga pinapatay ng NPA. Yung mga dinudukot na bata. Hindi nyo kaya, di ba? Bakit? Kasamahan nyo kasi. Kakilala ninyo, kaibigan ninyo. Kaya nga kayo tinawag na CPP, NPA, yung DF eh. Anak kayo ng tutsa oh. Robert Cortez, salamat po. Mismo si Joe Maciso nagsabi eh. Tapos i-deny nyo pa? Talagang galit ako. Dinadaan ko lang sa ngiti. Pero tandaan nyo yan. Hanggang sa ikamamatay ko, hindi ko kayo tatantanan. Dahil wala na naglalakas loob na ilabanan kayo eh. Nakala ninyo kaya nyo lahat, pati FB. Huwag nyo akong subukan. Hindi ako matapang dahil may connection ako. Wala akong connection. Matapang ako because I saying... Huwag ka na kasi mag-Ingles! I'm saying the truth. And the truth shall set me free. And my... Wait lang. My God is my witness. I have nothing to hide. At lalabanan ko kayong mga demonyo. Tandaan nyo, remember that. Okay? Remember that in your heart or else you're something else. Mga hinayupak na ito, kala ninyo, yayabang ninyo. Bakit porket di kayo kayang banata ng mga media? Not me, not in social media, especially not the organization of these banateros. Sige nga mga banateros, tinatawag ko lahat ng membro ng banateros. I-comment nyo ang nararamdaman nyo dito sa mga CPP, NPA, NDF na ito. Galit na galit sila, red tag. Sino man nag-red tag? Sino man nagsabing CPP, NPA, NDF? Kayo na nga nagsasabing gusto nyo ng peace talk, kayo CPP, NPA, NDF? Tapos sasabihin nyo, ay, hindi namin kasama yan. Ano to, gago? Bet Nolan, salamat po. Sa sad parents pag, oo nga eh. Ayan na. Mga banateros, sabihin nyo nga yung mga nararamdaman nyo sa mga ugok na ito. Kayo talaga. Ayan. Samahan nyo ako ha. Sige, taas nga kamay dito ang sasama sa akin. Ha? Sasama sa akin. Para labanan to mga hinayupak na mga CPP, NPA, NDF. Sino sasama sa akin? Ako lang ba isang lulusob?
Hindi ko wala akong sasama na dito lang tayo sa social media. Ha, dito lang tayo magingay. Wala ako sinabing pupunta akong bundok ha. Dito lang sa social media. Hindi, alam nyo, sa totoo lang. Ayan na sila. Ayan na, bumilis tuloy. Ayan o, welcome to Banateros. Ito, challenge ko sa inyo, ha? Mga hinayupa kayo. Lakas ng loob ninyo, yayabang ninyo. Porket itong FB sunod-sunuran sa inyo ngayon. Ina nyo. FB yan, marami pang iba. May Gagal pa. May YouTube pa. May Instagram pa. May Twitter pa. Kahit wala akong pakialam kahit sa TikTok. Mag-TikTok na kaya ako. Subukan ko. Maggagawa ko na account nyo sa TikTok. Ha? Kasi na ayoko maggawa ng account dyan sa TikTok. Baka mapanood ko yung mga gumaganong ganun. Alam mo naman, mahinang nila lang ako pagdating sa mga ganyan eh. Baka mamaya pag nakita ko yung mga ganun, ma-distract lang ako. Alam mo naman, naku, ayoko yung mga ganyan. Mga temptation. O, diba? Sabi nitong taga-Ibon, itong si Sunny Africa. O, Executive Director ng Ibon Foundation. Yung bill na yan, actually nakakagigil yan kasi because of the pandemic, hindi lang sa Philippines, even globally. Marami sa infrastructure project na yan actually hindi na viable. It makes sense na yung mga road or airport project ng pang-tourism sector, ipaubaya muna rito sa mga kinakailangan na may mga sakit ngayon. Palusot ka pa, ayaw mo yung build. Ito, sabi nito ni Adolfo Mortera, ang ganda ng kanyang comment kaya i-share ko sa inyo. Ito sabi niya, fact, Ibon Foundation which this idiot leads is listed as one of the many frontline organization of CPP, NPA, NDF. Sabi po ni Adolfo Mortera, Ibon Foundations always highlights economic indicators like poverty threshold, incomes, and across social classes, etc. So why does Sunny Africa hate the administration's Build program? Is it because infrastructure will spur economy growth, reduce poverty, condition that will weaken the CPP, NPA revolutionary movement? Thus, this guy wants to keep poverty high to nurture anti-administration and oust Duterte movement. Alam nyo kasi ganito yan ha. Pansinin ninyo sa mga mauunlad na bansa, ha? Sa mga mayayamang bansa, yung mga extremist bibihira. O sabihin na natin kung meron man kokoonte. Bakit? Hindi nila kayang lokohin yung mga tao. Lolokohin nila, ayan, naghihirap kayo dahil ang gobyerno, pinahihirapan kayo. Hindi nila kayang gawin yan. Bakit? Maunlad yung bansa eh. Halimbawa, Singapore, Japan. Wala kang makikita mga NPA o mga ganyan. Kung meron man, napakaliit. Walang ganyan yung nagre-rebelde sa gobyerno. Bakit? The government is doing well. How? Kasi nakitang maunlad. Kaya usually yung mga extremist na yan, mga terrorist na yan, nagsisimula yan, una, ginagamit nila yung hindi ho lahat ginagamit nila yung religious issue. Okay, so atin, medyo solve na ho tayo dyan. Pero ang talagang ginagamit nilang issue yung quote-unquote kahirapan. Kaya gustong-gusto nila yung mahirap tayo para pwede nilang gamitin yan against sa gobyerno. Kukumbinsin nila yung mga tao, tingnan mo na, naghihirap ka, kasalanan ng gobyerno. Kaya tuwan-tuwa itong mga ito pag hindi tayo maasenso. Alam naman natin yung build na yan, pag nakita maganda, pag nakita ganito, katulad yung Manila Bay, nakita maganda, pag nakita Skyway maganda, yung mga infrastructure ng maganda, pag nakita yan ng tao, makikita nila may ginagawa ang gobyerno, dumadami ang trabaho. Ngayon, mawawalan sila ng bentahe itong mga teroristang NPA nito para sabihin na, tingnan mo na, walang ginagawa ang gobyerno. Hindi na nila masabi yan ngayon. Bakit? Paunlad na yung Pilipinas eh. Unti-unti nakikita nila yung administrasyon ni Duterte may ginagawa. So nagagalit sila dyan. Kaya as much as possible, ayaw nila ng mga infrastructure, ayaw nila ng mga bill, ayaw nila makakita ng ganyan. Ganyan ang ginawa nila nung panahon ni Marcos. So tuwan-tuwa sila dun sa panahon ni Cory kung saan walang nagagawa, dumadami yung mahirap,
Nagmamahal ang galunggong. So pwede nila ngayong gamitin yan. Tingnan mo na ang gobyerno, walang ginagawa. Tingnan mo na ang gobyerno, na pinapahirapan kayo. Tingnan mo na, ultimong pandemic, kasalanan ng gobyerno. Ganun ginagawa nila. Ultimong pandemic, isinisisi nila. Walang ginagawa ang gobyerno. Walang ginagawa ang gobyerno. Alam mo, sasabihin pa nila pag dami ng sakit, walang ginagawa ang gobyerno. Tingnan mo kagaguhan nila ha. Tapos, eto na mga tatanga-tanga mga makakaliwang grupo, mga dilawan, sasakyan niyang ganyang klaseng istorya, yung script na ganyan. Bakit? Siyempre, para pagka bumagsak ang gobyerno, sila kapalit. Yan si Leni Robredo, ganyan ang ugali niyan. Ngayon nako, kaka-high blood. Araw na ito, sobrang high blood ako .